Kung titignan mo ang mapa ng Maguindanao noong mga panahong yon, may isang pangalan na nakaukit sa bawat sulok ng lupa, sa bawat pader ng munisipyo at sa isip ng bawat karaniwang mamamayan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Ang mga tao sa Maguindanao noon ay namumuhay sa ilalim ng isang tahimik na kasunduan. Ang takot ay naging bahagi na ng hangin na nilalanghap ng mga lokal na mamamayan. Alam ng lahat na kapag nakabangga mo ang pamilyang ito ay pwedeng maglaho ang isang tao na parang bula at walang sino man ang maglalakas loob na mag-imbestiga. Ngunit noong taong 2009 may isang pangalang nagpasya na basagin ang katahimikang ito. Si Toto Mangu Dadato ay vice-alkalde noon sa bayan ng Buluan. Hindi rin naman siya bago sa politika, pero ang pamilya niya ay hindi kasing lakas o kasing impluwensya ng mga ampatuan pagdating sa buong probinsya. Nang inanunsyo ni Mangu Dadato na balak niyang tumakbo bilang gobernador para sa darating na May 2010 elections, parang may biglang yumanig sa buong Maguindanao. Ang posisyong yon ay nakatadhana na sana para sa anak na matandang gobernador na si Andal Ampatuan Jr. na kilala ng marami sa bansag na Unsay. Para sa mga ampatuan, ang pagtakbo ni Mangu Dadato ay hindi lang simpleng kompetisyon sa eleksyon. Ito ay isang personal na insulto. Isa itong tahasang paglapastangan sa kanilang teritoryo at sa kanilang absolute na kapangyarihan. Sino ang lalaking ito na naglalakas loob na pumasok sa kanilang bakuran at kuhanin ang korona? Maraming matatanda at mga respetadong leader sa lalawigan ang nagbabala. Alam nila kung paano gumalaw ang mga makapangyarihan. Alam nila na sa Maguindanao ang politika ay hindi nadadaan sa debate o sa tarpaulin. Nadadaan ito sa dami ng bala at sa tindi ng tapang. Maraming nakiusap kay Toto Mangu Dadato na umurong na sa pagtakbo, na wag nang ituloy ang laban para sa kanyang sariling kaligtasan at ng kanyang pamilya. Pero buo na ang pasya ni Mangu Dadato. Gusto niyang ipakita na pwedeng magbago ang Maguindanao, na pwedeng buwagin ang takot na pumapatay sa probinsya sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang pagpapasya niyang ito ang magiging mitya ng isang plano na binuo sa loob ng sementadong pader ng mga mansyon ng mga ampatuan. Isang plano na walang ititirang buhay. Noong umaga ng November 23, 2009, naganda ang kampo ni Mangu Dadato para sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy or COC. Dahil sa paniniwalang hindi sasaktan ng mga babae ayon sa lokal na kaugalian, hindi mismo sumama si Mangu Dadato. Sa halip ay pinadala niya ang kanyang asawa, mga babaeng kamag-anak, abogado, supporters at mga mamamahayag. Para sa kanila, mga babaeng ito ang magsisilbing kalasag. Naniniwala si Toto na kahit gaano kalupit ang pamilyang ampatuan ay hindi nila lalaktawan ang banal na tradisyong ito. Hindi nila kayang sigmurahing sakta ng mga kababaihan sa harapan ng buong komunidad. Isang malaking pagkakamali. Ang tradisyong binuo ng ilang daang taon ay walang halaga sa mga taong lasing sa kapangyarihan. Kasama sa convoy ang maraming sasakyan na patungo sana sa kabisera ng lalawigan. Habang naghahanda ang mga sasakyan sa tapat ng bahay ng mga Mangu Dadato, may isa pang grupo ng mga tao ang dumating, ang mga mamamahayag. Ang mga lokal na reporter, cameraman at correspondent mula sa iba't ibang pahayagan, radyo at lokal na telebisyon sa Mindanao ay inimbitahan para sumama sa convoy. Para sa mga mamamahayag, isa itong napakalaking balita. Ang paghamon sa mga ampatuan ang pinakamainit na istorya ng taon. Dagdag pa rito, naniniwala din ang kampo ni Mangu Dadato na ang presensya ng media ay magsisilbing karagdagang proteksyon. Sa isip nila, kung nandun ang mga kamera, kung nandun ang mga mamamahayag na may hawak na mikropono ay walang sino man ang mga angahas na gumawa ng masama dahil makikita ito ng buong bansa. Ang plaka ng media, ang mga vest na may tatak na press at ang mga ID na nakasabit sa kanilang leeg ang inaasahan nilang magiging panangga sa anumang bala. Masasaya pa ang ilan sa mga reporter habang sumasakay sa mga sasakyan.
Nagbibiruan ang ilan at nag-aayos ng mga tape ng kamera at naghahanda para sa isang mahabang araw ng trabaho. Ang ilan sa kanila ay may matang ama na may mga maliliit na anak. Ang ilan naman ay mga veteranong mamamahayag na sanay na sa mga gulo sa Mindanao. Pero walang sino man sa kanila ang nakaramdam na ang sasakyan na kanilang sinasakyan ay magiging sarili nilang kabaong. Bandang alas 9 ng umaga nagsimulang umandar ang convoy. Binubuo ito ng ilang mga van at ilang mga pribadong sasakyan. Isang mahabang linya ng mga sasakyan na dumaan sa highway bitbit ang mga legal na papel, mga pangarap ng pagbabago at mga inosenteng buhay. Sa kabuuan, mahigit 50 tao ang nandoon sa loob ng convoy. Binabaybay ang daan patungo sa kabisera. Sa likod ng convoy may ilang mga sasakyan din ang sumusunod na walang kinalaman sa politika. Isang pulang Toyota Vios at isang asul na mabilis na sasakyan na may lulan ng mga sibilyan. Mga taong papunta lang sana sa ospital o may bibilihin lang sa bayan na nakasabay lang sa trapiko at nagpasyang sumunod sa convoy para mas mabilis ang pagbabiyahe. Sila mga multo ng trahedya na walang kaalam-alam na ang tanging kasalanan nila ay ang matapat sa maling oras at sa maling lugar. Habang lumalayo ang convoy sa bayan ng Buluan, ang kalsada ay tahimik. Sobrang tahimik. Walang masyadong ibang sasakyan ang bumabaybay sa highway noong umagang yon na parang binalaan na ang lahat ng tao na huwag lumabas ng bahay. Ang katahimikan ito ay hindi kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang pag-atake ng mabangis na hayop. Habang papalapit ang convoy sa bayan ng Ampatuan, partikular na sa bahagi ng highway na sakop ng sitio Masalay, napansin ng mga driver ng van na may kakaibang nagaganap sa unahan. May nakaharang na mga sasakyan ng pulis. May mga barricade. Sa unang tingin ay mukha itong ordinaryong checkpoint ng pamahalaan, pero habang papalapit sila, unti-unting nakita ng mga pasahero ang katotohanan na nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Ang checkpoint ay hindi pinapatakbo ng mga regular na pulis na nagpapatupad ng batas. Daang-daang armadong lalaki ang nakatayo sa gitna ng gilid ng kalsada. Ang ilan ay nakauniforme ng pulis, ang ilan ay naka-militar fatigue. Pero marami ang nakasibilyan lang pero may bitbit na mga matataas na kalibre ng baril. At sa gitna ng kalsada nakatayo ang isang lalaki na pamilyar sa lahat ng mga taga Maguindanao, si Andal Ampatuan Jr. mismo. Bago pa man nakapreno ng maayos ang unang van, pinalibutan na sila kaagad ng mga armadong lalaki. Marahas na pinagbubuksan ng mga pintuan ng sasakyan. Narinig ang mga sigaw, ang tunog ng mga ikinakasang baril at ang mga mabibigat na yabag ng bota sa simento. Baba, lahat kayo baba, sigaw ng mga lalaki. Ang mga mamamahayag na nasa loob ng mga van ay nagsimulang magpanik. Ang mga kamera na nakahanda sana mag-record ng kasaysayan ay itinago sa ilalim ng mga upuan sa takot na kapag nakita ito ay barilin sila kaagad. Ang mga kababaihan, kabilang si Jenaline Manguda Dato, ay nagsimulang magmakaawa. Pilit nilang pinapaalala ang tradisyon na pilit nilang ipinapakita ang mga dokumento na magpapasa lamang sila ng COC, na wala silang dalang baril, na wala silang laban. Pero ang mga pakiusap na yon ay parang itinapon sa hangin. Walang awa silang sinaktan. Ang mga abogado at mga babae ay hinila palabas ng sasakyan sa pamamagitan ng kanilang buhok at mga damit. Ang mga reporter na nagtatangkang magsalita noon o magpakita ng kanilang press ID ay hinampas ng dulo ng baril sa muka. Nakuha pa ni Jenaline Manguda Dato na tawagan ang kanyang asawa na si Toto sa pamamagitan ng cellphone sa mga unang minuto ng pagharang. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng iyak at takot. Pagkatapos noon, naputol na ang linya. Ang cellphone ay marahas na inagaw at itinapon sa lupa o pinatay ng mga salarin. Ang mga sandaling yon, ang mga motoristang nakasabay lang sa convoy, ang mga inosenteng sibilyan sa pulang Vios at asul na sasakyan ay nagmamakaawa rin. Sinabi nila na hindi sila kasama sa Manguda Dato, na nagkataon lang na napadaan sila pero hindi sila pinakinggan. Ang buong convoy na binubuo ng 6 na sasakyan kasama ang mga inosenteng nakasabay ay sapilitang pinaikot. Sa ilalim ng banta ng kamatayan,
Pinilit ng mga driver na ilihis ang takbo ng mga sasakyan mula sa sementadong highway patungo sa isang bako-bako, maputik at liblib na daanan patungo sa kabundukan ng Sitio Masalay. Ang Sitio Masalay ay isang masukal, mapuno at liblib na bahagi ng Barangay Salman. Walang masyadong kabahayan doon. Ang tanging nandoon ay ang mga matataas na kugon at ang luntiang kagubatan na sa loob ng ilang oras ay magiging saksi sa pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng bansa. Habang ang convoy ay dahan-dahang umaakyat sa kabundukan, sabay naman ng Buluan at iba pang bahagi ng bansa, nagsisimula ng mabuo ang matinding pag-aalala. Si Toto Mangudadato ay hindi na mapakali. Pabalik-balik siya sa loob ng kanyang silid, hawak ang kanyang cellphone. Pilit na tinatawagan ang numero ng kanyang asawa, ng kanyang mga kapatid at ng mga abogadong kasama sa biyahe. Pero hindi na niya ito makontak. Tinawagan niya ang ilan sa mga reporter na alam niyang kasama sa convoy, walang sumasagot. Ang mga cellphone ng mga mamamahayag na sabay-sabay na aktibo kaninang umaga ay biglang naglaho sa network ng sabay-sabay. Doon ay alam na ni Toto na may masamang nangyari. Hindi lang si Toto ang nag-aalala. Sa iba't ibang newsroom sa General Santos City sa Davao at sa Cotabato, ang mga station manager at mga editor ay nagsimula na rin magtanong. Ang mga reporter na dapat ay nagpapadala na ng mga paunang balita o live feed tungkol sa pagpasa ng COC ay walang paramdam. Karaniwan sa mga reporter na ito, kapag may malaking kaganapan, oras-oras na nagpapadala ng update sa kanilang mga istasyon. Isang malaking kulay dilaw na backhoe, isang heavy equipment na pagmamay-ari ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao. Ang backhoe na ito ay hindi dinala doon para gumawa ng kalsada. Dinala ito doon ilang araw bago ang November 23. Ibig sabihin, ang libingan ay inihanda na bago pa man maisip ng mga biktima na sumakay sa kanilang mga van. Ang patibong ay matagal nang nakalatag at ang mga biktima ay dahan-dahang pinalakad pumasok sa loob nito. Habang ang sikat ng araw sa hapon ay nagsisimulang magbago ng kulay, ang mga armadong lalaki ay pumosisyon na sa paligid ng mga biktima na pinaupo at pinadapa sa damuhan. Walang sino mang makakatakas dahil ang bawat gilid ay may bantay na may hawak ng baril. Pagdating ng convoy sa pinakatuktok ng burol sa Sitio Masalay, doon na lumabas ang totoong kulay ng grupo ng mga armadong lalaki. Sa puntong ito, wala nang pretensyong naganap. Hindi na ito simpleng pananakot lamang para hindi makapagtala ng kandidatura si Toto Mangudadato. Ito ay isang operasyon na ang tanging layunin ay burahin sa mundo ang lahat ng taong kasama sa biyaheng yon. Ang unang pinatarget ay ang mga kamag-anak ni Mangudadato, ang asawa niyang si Jenaline, ang kanyang mga kapatid na babae, ang mga pinsan niyang kasama sa loob ng sasakyan, ang unang hinarap ng mga salarin. Sa kabila ng mga iyak at pagmamakaawa ng mga kababaihan, walang nakitang awa sa mga mata ng mga hitman. Ang tradisyon ng kultura na nagsasabing bawal sakta ng mga babae ay tuluyan ng binaliwala. Pinaulananan sila ng bala ng walang awa. Sumunod naman ang mga abogadong kasama sa convoy. Sila na mga nag-aral ng batas at nagtiwala na ang mga legal na dokumento ay sapat na proteksyon laban sa karahasan, ay walang nagawa nang iharap sila sa dulo ng mga mahahabang baril. Ang kanilang mga legal na kaalaman ay walang silbi sa harapan ng mga taong tanging batas na kinikilala ay ang batas ng bala at ng kapangyarihan. Hindi rin nakaligtas sa mga political supporters na sumama lamang para magpakita ng suporta sa kanilang pinapaniwalaang leader. Kasama nilang binaril ang mga driver ng mga van at kotse. Pagkatapos nito, ang pinakamalaking atake ay ibinaling sa mga mamamahayag. 32 media workers ang nandun sa lugar, mga reporter, cameraman, photojournalist at mga kolumnista mula sa iba't ibang lokal na pahayagan at radyo sa Mindanao. Sila na nagdala ng kanilang mga kamera at tape recorder sa pag-aakalang ang kanilang propesyon ang magiging panangga nila. Sila na naniwalang walang mga ngahas na sakta ng media dahil sa takot sa mata ng publiko.
ay naging biktima ng pinakamalalang massacre sa kasaysayan ng pamamahayag sa buong mundo. Isa-isang pinatumba ang mga reporter habang hawak ang ilan sa kanilang mga ID at kagamitan sa pagbabalita. Ang mga kamera na dapat ay magpapakita ng katotohanan ay nagkalat sa lupa. Nabahira ng dugo ang mga taong nagmamay-ari sa kanila. Sa kabuuan, 58 na katao ang sabay-sabay na nawala ng hininga sa loob ng ilang oras sa itaas ng burol na yon. Ang krimen sa sitio Masalay ay hindi nagtapos sa pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Mas naging madilim at nakakasuka ang sumunod na tagpo dahil sa presensya ng isang malaking kulay dilaw na backhoe. Ang heavy equipment na ito na may malaking tatak ng gobyerno ng probinsya ay ang pinakamalaking ebidensya ng buong massacre ay hindi isang biglang bugso ng galit o simpleng away politika na lumala. Ito isang malamig na kalkuladong plano na binuo bago pa man sumapit ang araw na yon. Ang backhoe ay dinala sa liblib na lugar na yon ilang araw bago ang November 23. Ibig sabihin, ang libingan para sa 58 katao ay hinukay na bago pa man sila sumakay sa kanilang mga sasakyan sa bayan ng Buluan. Nang matapos ang pamamaril, sinimula na ang marahas na pagbura sa lahat ng ebidensya. Ginamit ang backhoe para gumawa ng malalaking hukay sa gitna ng masukal na damuhan. Ang mga bangkay ng mga biktima ay walang awang itinapon sa loob ng malalim na kanal na parang mga basura lamang na kailangang itago sa paningin ng mundo. Hindi lang ang mga katawan ng mga tao ang ibinaon, maging mga sasakyan na ginamit sa convoy. Ang mga van at pribadong kotse ay winasak gamit ang dambuhalang bakal ng backhoe at pilit na isiniksik sa ilalim ng lupa. Ang plano ng mga salarin ay simple lamang, burahin ang lahat. Patagin ng lupa at hayaang tumubo ang mga damo sa ibabaw ng hukay para magmukhang walang anumang nangyari sa lugar na yon. Pero ang pinakamatinding kilabot na lumabas sa mga sumunod na investigasyon ay ang pagsusuri ng mga eksperto. Ang katotohanang may mga biktima na inilibing ng buhay. May mga katawan na natagpuan na walang bakas ng bala sa mga vital na bahagi ng katawan, kundi ang mga debris at lupa sa loob ng kanilang mga baga at lalamunan. Ibig sabihin, sa gitna ng pagmamadali ng mga salarin na matapos na ang pagbabaon bago may dumating na militar o tulong, may mga biktima na sugatan lang o nawala ng malay ang kasamang tinabunan ng tonsiladang lupa. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng mabigat na kagamitan sa lugar ng krimen ang nagpapatunay sa buong mundo kung gaano katindi ang kontrol ng pamilyang Ampatuan sa buong lalawigan. Ginamit nila ang ari-arian ng gobyerno na binili gamit ang pera ng taong bayan para sana sa kalsada at tulay upang itago ang isa sa mga pinakamalaking krimen ng siglo. Ang dilaw na backhoe na yon ang naging simbolo ng abusadong kapangyarihan, isang monstre na nagpapakita na kapag hawak mo ang pamahalaan sa isang probinsya, maaari mong gawin ang kahit na anong kalupitan at gamitin ang sariling makinarya ng batas para itago ang iyong mga kasalanan. Lumipas ng tanghali, pumasok na ang hapon pero wala pa rin kahit na isang sasakyan mula sa convoy ang nakakarating sa opisina ng COMELEC sa Sharif Agwak. Ang mga cellphone ng lahat ng kasama ay nananatiling patay. Walang signal, walang reply. Walang kahit na anong paramdam. Ang pamilya Mangudadato sa pamumuno ni Toto ay alam na sa kanilang mga sarili na ang kanilang pinakakinakatakutan ay nagkatotoo na. Dahil nga sa matinding pressure at sa ulat na may nangyaring masama, ang mga otoridad kasama ang ilang elemento ng militar at mga tapat na taga-suporta ng mga biktima ay nagsimula ng mag-organisa ng isang emergency search operation. Sinundan nila ang ruta na dinadaanan ng convoy mula sa Buluan patungo sa highway ng Ampatuan. May mga nakakita raw sa isang mahabang linya ng mga van na pilit na inililihis ng mga armadong lalaki patungo sa burol ng umagang yon. Bandang hapon na nang marating ng mga unang rumesponding sundalo at otoridad ang masukal na lugar ng Barangay Salman. Ang unang sumalubong sa kanila ay hindi ang ingay ng mga tao, kundi ang isang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng pulbura at sariwang dugo na humalo sa amoy ng basang lupa. Habang dahang-dahang naglalakad ang mga otoridad sa gitna ng matataas na pugon,
Nagsimulang lumabas sa mga unang bakas ng trahedya. Nakita nila ang mga gulong ng sasakyan na nakabaon sa puti. Nang lapitan nila ang lugar kung saan nakaparada ang dilaw na backhoe, doon na tumambad ang totoong mukha ng impyerno. Ang lupa ay halatang sariwa pa ang pagkakahukay. At sa ilang bahagi, may mga kamay, paa at dulo ng damit na lumalabas mula sa mababaw na ibabaw ng lupa. Sa gitna ng pagmamadali ng mga salarin dahil sa balita na papalapit na ang mga sundalo, iniwan nila ang operasyon nang hindi pa tapos. Ang mga bangkay na nakasalansan sa loob ng mga sasakyan na pilit na ibinaon ay may mga katawan na nagkalat pa sa damuhan. Ang eksenang yon ay sapat na para manginig maging ang mga pinakamatatapang na sundalo na sanay na sa gyera sa Mindanao. Hindi ito labanan ng dalawang armadong grupo. Ito isang malupit at walang awang pagkatay sa mga taong walang kalaban-laban. Hindi nagtagal ang balita tungkol sa natuklasang burol sa sitio Masalay ay sumabog sa buong Pilipinas na parang isang malakas na bomba. Ang mga unang balita sa radyo at telebisyon ng gabing yon ay puno ng pagkabigla at takot. Sa simula ay iilang bangkay pa lamang ang nabibilang, pero habang lumilipas sa mga oras at habang patuloy na naguhukay ang otoridad gamit ang kanilang mga kamay at mga pala, ang bilang ng mga biktima ay patuloy na umaakyat hanggang sa umabot na nga po ng 58. Mabilis na dinala ng lokal at international na media ang kanilang mga satellite truck at mga kamera sa masukal na bahagi ng Maguindanao. Ang mga larawan ng dilaw na backhoe na nakatayo sa tabi ng isang malaking hukay na puno ng mga bangkay ay naging pangunahing balita sa buong mundo. Ang mga malalaking foreign news agencies tulad po ng CNN, BBC at Reuters ay nagpadala ng kanilang mga alerto. Isang massacre sa Pilipinas ang pumasok bilang pinaka-matinding atake sa malayang pamamahayag sa modernong kasaysayan. Ang bansa na kilala sa pagkakaroon ng masiglang demokrasya ay biglang naging mukha ng kawalan ng batas at karahasan ng mga warlord. Ang buong bansa ay nabalot ng luksa at galit. Ang mga pamilya ng mga biktima na naghihintay lang sa kani-kanilang mga tahanan ay tuluyang gumuho ang mundo. Nang makita ang mga pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay sa listahan ng mga namatay, ang mga newsroom sa Maynila at Mindanao ay napuno ng iyak at lungkot dahil halos lahat ng mga nandun sa burol ay mga kasamahan sa hanap buhay, mga kaibigan at mga kilalang mukha sa industriya ng media. Ang mga kandila ay sabay-sabay na nagsindihan sa mga kalsada, sa tapat ng mga istasyon ng radyo at mga universidad upang humingi ng hustisya. 3 araw matapos dumanak ang dugo sa burol ng sitio Masalay, noong November 26, 2009, si Andalampatuan Jr. na kilala sa bansag na Unsay ay napilitang sumuko sa mga otoridad. Ngunit, ang pagsukong ito ay hindi dahil sa biglaang pagkaawa o pagsisisi sa sinapit ng 58 biktima. Sumuko siya dahil napakabigat ng pagtutok ng buong bansa at ng mundo sa kanilang pamilya nang madiskubre ang mga bangkay kasama ang dilaw na backhoe na may tatak ng kanilang gobyerno. Lahat ng daliri ng investigasyon ng media at ng publiko ay direktang nakaturo sa mga ampatuan bilang utak at executioner ng massacre. Napakalaki ng pressure na hinarap ng pambansang pamahalaan sa Maynila. Ang kanilang dating matalik na alyado ay naging isang napakalaking mantsa na hindi na pwedeng baliwalain. Ang mga telebisyon, radyo at pahayagan sa loob at labas ng Pilipinas ay walang ibang balita kundi ang brutal na pagpatay sa mga kababaihan at 32 mamamahayag. Nagpadala ang gobyerno ng mga karagdagang tropa ng militar at pulisya sa Maguindanao upang bawian ang kontrol sa probinsya. Ang mga armadong tauhan ng ampatuan na dating naghahari sa mga kalsada ay unti-unting nagtago dahil sa dambuhalang operasyon ng militar. Napagtanto ni Unsay na wala na siyang takas. Lumalakas sa mga ebidensya, ang mga testigo ay silang tinuturo at ang buong probinsya ay napapalibutan na ng mga sundalo. Nang sumuko siya nung umagang yon ay sumakay siya sa isang helicopter ng gobyerno palayo sa probinsyang minsan niyang pinagharian tulad ng isang hari. Dinala siya sa Maynila, kinulong sa isang high security detention facility at opisyal na sinampahan ng napakaraming bilang ng kasong murder.
Ang korona ay formal nang natanggal sa kanyang ulo. Ang simula ng kanyang paglilitis ay naging hudyat din ng pagbasag ng kanilang imperyo. Sumuko na rin ang ilang mga tauhan niya at nagbigay ng kanilang witness statement tungkol sa kung paano nangyari ang buong krimen. Ang pagkakakulong ng mga suspect ay hindi naging mabilis na daan tungo sa kapayapaan para sa mga pamilya ng mga biktima. Sa halip, doon nagsimula ang isang panibagong kalbaryo na tumagal ng halos 10 taon. Ang paglilitis sa Maguindanao Massacre ay naging isa sa mga pinakamalaki, pinakamagulo at pinakamabagal na kaso sa kasaysayan ng bansa sa Pilipinas. Habang naghihintay ng hustisya, kailangan nilang mamuhay sa hirap, sa takot at pangamba na baka ang mga makapangyarihang akusado ay makahanap ng butas sa batas para makalabas. Naging mapanganib din ang paglilitis para sa mga naglakas loob na magsalita na. Ang ilan sa mga testigo na nakakita sa krimen o may alam sa plano ng mga ampatuan ay unti-unting pinatatahimik. May mga banta sa buhay at may mga pananakot at may mga testigo na binaril at napatay bago pa man makatapak sa harap ng hukuman. Pagkatapos ng isang dekada ng luha, takot at pagtsatsaga, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng buong bansa. December 19, 2019 sa loob ng isang binabantayang courtroom sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Binasa ang hatol ng kasaysayan. Si Andal Ampatuan Jr., Saldi Ampatuan at iba pang mga pangunahing akusado, kabilang ang mga pulis na tumulong sa pagharang sa checkpoint, ay napatunayang nagkasala sa maraming bilang ng murder. Hinatulan sila ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Ang korte ang nagsabi na ang krimen ay pinagplanuhan, malupit at walang katulad sa kasaysayan ng bansa. Nang marinig ang salitang guilty, ang iyak na matagal nang kinikimkim ng mga pamilya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng sumabog. May mga nag-iyakan sa tuwa, may mga nagpasalamat sa langit, at may mga napasandal na lamang sa upuan dahil sa wakas ang mabigat na pasanin na kanilang dinala mula pa noong taong 2009 ay nabawasan din. Pero sa kabila ng tagumpay na ito ng batas, alam ng lahat na ang hustisya ay may kulang pa rin. Ang ama ng pamilya, si Andal Ampatuan Sr., na isa sa mga itinuturing na utak ng massacre, ay namatay sa loob ng ospital habang nasa kulungan noong 2015, 4 na taon bago ang hatol. Hindi niya naabutan ang opisyal na hatol ng korte sa kanyang mga ginawa. Bukod dito, marami pa rin mga akusado at mga armadong hitman na kasama sa pagbaril ng umagang yon ang nananatiling malaya at pinaghahanap ng batas hanggang sa kasalukuyan. Ang Maguindanao Massacre ay hindi lang basta isang lumang kwento ng mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang permanenteng sugat na nagpapaalala sa atin kung gaano kadelikado kapag ang kapangyarihan ay hinayaang mapunta sa kamay ng isang pamilya na itinuturing ang kanilang mga sarili na mas mataas pa sa batas. Ang Sitio Masalay ngayon ay tahimik na muli. Ang matataas na kugon ay patuloy na sumasayaw sa hangin at ang luntiang kabundukan ay bumalik na sa dati nitong anyo. May ilang marker at maliit na monumento ang tinayo doon para alalahanin ang 58 pangalan na pumatakang dugo sa lupa na yon. Pero para sa pamilyang naiwan, ang burol na yon ay palaging magiging lugar kung saan ang kanilang mga buhay ay tuluyan ng nabago. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.